Alam po ba ninyo si Jesus, lagi po siyang nagbibigay ng chance sa mga tao, lalo na po ngayong church age. Dahil sa biyaya po tayo naligtas at sa biyaya po tayo nagkaroon ng chance para makapasok po sa langit, or should I say, yun ang tanging naging daan, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, ang kanya ngayong pag-ibig sa buong sangkatauhan ay gayon na lamang yung kanyang pagsinta, wala pong katulad. Tulad po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, tungkol po kay Samson. Alam po ninyo ang kwento ni Samson, pero siya po ay inialay bilang isang Nazarite, parang ang Panginoong Hesukristo din po. Siya po ay nagpahaba ng buhok. It means hindi po ito pwedeng putulin dahil sa totoo lang po, ito po ay vow o panata. Pero sa kanya pong paglaki, naging pasaway, naging babaero, malaki ang katawan, matipuno, malakas. Actually, siya po ang pinakamalakas na tao during that time. At pero personally, ako po naniniwala, hindi po doon sa buhok niya yung lakas niya. Ang kanyang kalakasan po ay galing sa Panginoong Hesukristo. Kaya lang po yung buhok niya, yun po ang naging pamantayan ng Diyos para sabihin sa mga tao na, hey, itong taong ito ay aking pinili para mag-judge o maghukom. Ibig sabihin, hukom. Ito po yung pinaka-leader during that time sa mga Israelites kasi wala po mga hari during that time. Kaya what happened was, si Samson ang kanilang pinaka-leader, since siya po ang pinakamalakas, umaasa sa kanya mga Israelites. Pero ito po mga Philistines, ang pinakakalaban nila dati, lagi po silang binabad trip, lagi po silang inaasar. Okay? At marami po silang ginawa para matrap si Samson, pero ipinapakita ng Panginoon na ang kanyang kapangyarihan ay na kay Samson. Tulad po ng pinto ng Gaza, kanya po itong binuhat at nagulat yung mga tao. Sobrang lakas ng tao nito. Nakita nila, pumatay po siya ng lion, no? Tapos out of that, kumuha siya ng parang honey sa loob at ito po yung ginamit niya sa kanyang bugtong. Alam po ninyo ang kwento, basahin na lang po ninyo sapagkat hindi naman po yan ang ating pinakapuso sa topic natin. Yun. Alam ng mga Philistines that kailangan nila siyang matrap. At yung kahinaan ni Samson, babae, isang nagngangalang Delilah, maganda. Maganda pa sa mga Miss Universe yan. Pinakamagandang babae yung panahon na yan, si Delilah. At ito po, nang makita ni Samson, nung tumama ang mga mata ni Samson sa babaeng yan, na in love siya. At yan ang ginamit ng mga Pilisteo para matrap si Samson. Alam na po natin ang kwento. Natrap si Samson, ipinagtapat niya yung sikreto ng kanyang lakas. Pag pinutol ika ang aking buhok, hihina ako. Kasi pamantayan po ng Panginoon yon. Pag nilabag niya yon, hihina siya. Pero ang kalakasan niya, uulitin ko, galing pa rin sa Panginoong Hesukristo. Nung maakit siya ni Delilah, pinagtapat niya kay Delilah. Tumawag si Delilah na magpuputol ng buhok ni Samson. Habang natutulog ito, kinat niya yung hair ni Samson. Nakat na rin yung strength ni Samson. Nahuli si Samson, dinukit. Alam po niyo yung dinukit? Yung mata niya inalis. So siya po ay nabulag. Pero nung isang araw, ang mga Philistines ay magkakaroon po ng kanilang pagsamba kay Dagon, ang Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo at Pilistea. Sila po ay meron pong piging para sa Diyos-Diyosang ito at sabi nila, paglaruan nga natin itong ating kalaban na ito, na ating nabihag. At ito pang sabi nila, siya ay ibinigay sa atin ni Dagon. Okay, fine. Nilabas nila si Samson. Pinaglaruan nila ngayon si Samson. Pero meron silang hindi napansin. Ano yon? Sa mga nagbabasa ng Bible, ano yon? Alam ninyo, humaba ulit ang kanyang buhok. Uulitin ko, hindi dahil sa buhok ang kalakasan niya. Humaba yung buhok niya dahil pinahaba yun ng Panginoon para i-manifest na, hey, nandito ako sa taong ito. Nandito ako kay Samson. Pinaglalaroan niyo siya ngayon, fine, but, yeah. Sa mga pelikula po tulad ng Samson and Delilah and all that movies, pinapalabas mabait si Delilah. Si Delilah para yung naghatid sa kanya sa haligi. Mali po yun.
Ang naghatid kay Samson sa haligi ay isang bata. Isang bata ang naghatid kay Samson doon sa haligi ng mga bato. Not Delilah. Si Delilah po, lason yan. Kalaban yan. Pilisteo yan. Hindi siya pwedeng pumanig kay Samson. So, dinala ng bata si Samson doon sa dalawang pillar, dalawang haligi na kung saan ito yung humahawak sa kabuuan. Okay? At kapuspusan na lahat-lahat na pumupuspos sa kalat-lahatan ng templo. Tamang-tama. Ibig sabihin, ano ba yung pumupuspos sa kapuspusan ng kalat-lahatan? Again, ano bang ibig sabihin ng pumupuspos sa kapuspusan ng kalat-lahatan? Ang ibig sabihin yan, ito ang humahawak sa lahat. Amen? At doon siya nilid ng bata. Siyempre, yung bata nilid ng Panginoong Jesus para dalhin si Samson doon sa dalawang pillar na ito. Hinawakan niya at ito po ang nakalagay dito sa mga Bibles, please. Judges chapter 16, verses 28 to 30. Huwag kayong mag-alala. 3 verse lang tayo. Okay? Judges chapter 16, verses 28 hanggang 30, hanggang 30. Nung si Samson nandoon na po siya sa haligi, ito po ang kanyang panalangin sa Panginoong Jesus. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me. Please, Lord, strengthen me just once more. I like it. Please, Lord, strengthen me just once more. And let me, with one blow, get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Kasi binulag nga siya, dinukit ang kanyang mga mata. Then Samson reached toward the 2 central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Samson said, Let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people. Patay lahat sila. In it, lahat sila. In it, nandun sa loob ng templo. Thus he killed many more when he died than while he lived. Ibig sabihin, mas marami siyang napatay sa araw ng kanyang kamatayan kumpara nung siya ay nabubuhay pa. Nakakalungkot lang, pero kailangan niyang mamatay. Dahil humingi naman siya ng second chance sa Panginoong Jesus, pinagbigyan po siya. Ano ang lesson natin dito? Kung anak ka ng Panginoon, lagi ka niyang dinidinig. Sa anuman, kahit nandun ka sa pinakagipit na sitwasyon, papakinggan ka niya. Kasi mahal ka niya. Kasi iniibig ka niya. Matuto po tayo sa buhay ni Samson. Kahit na nung siya po ay alam niya na siya po ay nagkamali, nagkasala, humingi siya ng tawad sa Panginoon, pinatawad siya nito at binigyan pa ng second chance. At mas malaki pa yung bilang ng kanya mga napatay kesa nung kanyang lifetime. Kaya matuto po tayong tumiwala sa Panginoon. Kahit nakikita mong parang wala ng pag-asa, kay Jesus, lagi may pag-asa. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love of Jesus towards all people. Thank you, and Jesus truly loves us all.